Paano ba malalaman kung scam? For today's video, we will discuss love scam. Meet Andrea. 34 years old, call center agent, may stable income, single and no boyfriend since birth. One day, habang nasa park, naisipan ni Andrea na mag-sign up sa isang application for dating at dun niya na-meet si John na taga-US. Naging constant ang communication nila at nahulog na ang loob ni Andrea kay John. One day, sinabihan ni John si Andrea na nagpadala ito ng package na naglalaman ng $5,000, laptop, cellphone, mamahalin na bag, relo at pabango. Tuwang-tuwa si Andrea at excited na ma-receive ang package. The next day, naka-receive ang tawag si Andrea sa taong nagpakilalang tiga-customs. Na-hold daw ang kanyang package at kailangan ng ₱50,000 para ma-release ito. Biglang tumawag din si John sa kanya at in-inform na na-hold daw ang kanyang package. Ibigay mo muna sa kanila ang hinihinging ₱50,000 at babayaran kita after mo na-receive ang package, ang sabi ni John. Sinend ni Andrea ang ₱50,000 sa GCash ng tao na nagpakilala na taga-customs. After na-receive ang pera, sinabihan ito na maghintay hanggang bukas para sa package. Kinabukasan, wala pa rin na-receive na package si Andrea. Tumawag ulit si John at sinabing hindi pa daw rinilis ang package dahil may laman ito na pera in dollars. Kailangan ng additional na ₱100,000. Sinabihan ni Andrea si John na wala siyang ganong kalaking halaga. Biglang nagalit si John. Sabi niya mawawala sa wala ang pinadala kong package kung di mo kukunin. Kung hindi ka maglalabas ng pera ay maghiwalay na lamang tayo. Sa kanyang pangamba na baka hiwalayan siya ni John, ay nangutang siya ng pera at dali-dali niya itong sinendoon sa GCash account. Sinabihan si Andrea na for releasing na ang kanyang package. Dumidilim na at wala pa rin dumarating na package. Nangamba na itong si Andrea. Tinawagan niya ang taong nagpakilalang taga-customs subalit not available na ang kanyang number. Tumatawag din si Andrea kay John. Subalit hindi na makontak ang kanyang number at deactivated na rin ang kanyang account. Doon na niya na-realize na nascam na pala siya. Ayon sa NBI, ang uri ng scam na ito ay tinatawag na advanced fee fraud, kung saan ang biktima ay pinapangakuan ng napakalaking halaga na makukuha lang kung mababayaran mo ang mas maliit na halaga, pero sa huli ay wala naman palang kapalit na makukuha. Para raw makaiwas rito, wag basta-basta magtitiwala at wag makipag-usap sa mga taong hindi natin kakilala sa social media at iba pang online platform. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-follow, like at mag-subscribe para sa iba pang mga update. Ingat at kita-kits sa susunod na video.